sila yung mga paborito ko po na halaman dito sa ating munting garden. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so ito guys, at magbibigay po ako ng konting tips dito sa ating napakagandang haworthia. So sila yung gustong-gusto ko na halaman dito sa ating munting garden dahil pwede sila sa shaded area lang guys. So hindi na kailangan ng mahaba-habang sun exposure dahil yung ating mga haworthia ay gusto lang po ng yung konting sun exposure. So yan, at meron tayong iba't ibang klase ng haworthia dito sa ating munting garden. So heto naman po guys yung i-share ko po sa inyo, yung ating napakagandang haworthia ritosa. Ayan. So napakarami pong variety ng haworthia ritosa. So heto guys yung isa na ritosa natin. So napakaliit lang niya. Ayan, and then napakaganda niyang kaniyang form na star shape rosette. So yan guys, and then yung ating ritosa ay napaka sobrang dehydrated kasi hindi po ako nagdidilig ng ating mga haworthia ngayon kasi 2 weeks na pong walang araw dito sa ating location, and then maulan pa rin po guys. So ang ginawa ko, nag-spray lang po ako ng konti dito sa ating mga haworthia para hindi naman po sila sobrang ma-dehydrate. So ayan guys, dehydrated na po yung ating plant. So heto ay lumalaki lang po siya guys ng maliit lang, 6 inches to 6 to 7 inches pag marami na po siyang babies. So napakarami po niyang babies ngayon, and then hindi naman po siya maalagain na halaman. So yung ibang ritosa natin ay ayan, lumalaki po sila ng todo pag po sila guys, nakasipsip po sila ng maraming water. So heto yung ating ritosa ay dehydrated. Ayan, kaya yan lumiit po yung ating plant. So siya ay meron na pong flower. Yung ating ritosa ay na siya guys, yung mother plant. So ayan, meron na po siyang flower. Napakaliit lang po ng kanyang flower. Ayan, yung white na greenish brown. Sobrang liit lang guys. Ayan, hindi kasi siya katulad nung ordinary na haworthia. Yung haworthia limifolia natin ay sobrang tataas po ng kanyang flower stalk. So ito ay sobrang liit lang po. So yan yung kaibahan ng ating mga haworthias. So yan, and then siguro mga ilang araw ay bibigyan ko po ng water yung ating plants. So heto na ay nakalagay naman po sa shaded area. So ayan, hindi niya kailangan ng maraming water guys. So nagbibigay lang po ako ng water dito once a month lang po, once a month. Soak and dry yung ginagamit ko na method dito sa ating plant para makainom po talaga sila ng water. After ng 1 month na medyo basa pa po yung kanyang soil, so hindi po ako nagbibigay ng water. Spray lang po ng konti para hindi po magkarat yung ating plant kasi ang dami niya pong water sa kanyang leaves. So yan, at hindi niya kailangan ng maraming water. So yung ating ritosa, haworthia ritosa ay ginamitan ko po siya ng yung gawa ko pong potting mix. So pwede naman po tayong gumamit ng kahit na anong potting mix. Pwede din po yung commercial, yung binebenta. So ako ay gumamit po ako ng yung rice hull, coco peat, compost, and then may konting pumice. So iyan guys yung ginagamit ko na potting mix dito sa ating mga haworthias. And then magbibigay lang po tayo ng water pag totally dry na po yung kaniyang soil. So ako po ay once a month lang po talaga nagbibigay ng
water nagdidilig ng ating mga hawortias sa lahat po nating hawortias dahil hindi naman po sila kailangan diligan ng diligan kasi ano po sila guys, ayaw na ayaw po ng ating mga hawortia na laging basa yung kanilang soil. So, yung binibigay ko po na fertilizer dito sa ating mga hawortias ay nag-try na po ako ng complete fertilizer. So, okay naman po sila. So, pag medyo dehydrated yung ating plant ay nagbibigay po ako ng complete fertilizer na 14-14-14 and then nag-i-spray din po ako ng MSG sa ating mga halaman. So yan guys ang update sa ating mga hawortias dito sa ating munting garden. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching.